Hello, magandang hapon sa inyo lahat. So mainit yung mainit yung issue dito regarding kay Vico Soto. Yung nagpahayag siya regarding dun sa interview ni Diskaya. Background lang po no, si Diskaya ay dating ito yung statement ni Vico Soto eh. Ito yung dating kalaban ni Vico Soto noong nakarang eleksyon, no, sa Pasig. Then si Diskaya, siya yung lumilitaw na may pag-aari na nakakuha ng contract do sa flood control project na bilyon-bilyon ang bilyon-bilyon ang nakuha. Kasi napanood ko yung I do suggest, hindi ko ma-reactan yung yung kay Julius Babaw kasi sobrang haba nito. Pero kung mapapanood nyo yung interview ni Julius Babaw, hindi ko makita yung kay Corina eh. In-interview din ito ni Corina eh. Nung napanood ko tong interview ni Julius Babaw, ang dami niyang coaching magaganda, men. 40 luxury cars. May Rolls Royce pa nga eh. Doon ako sa Rolls Royce. Tapos ang katwiran niya, kaya ko binili yung Rolls Royce kasi nagandahan daw siya sa payong. Anyway, 'di ba? Kasi itong interview na to ay 11 months ago, if I'm not mistaken, nangyari. 11 months ago siya, no? So kung titingnan nyo, bago mag-eleksyon. Yung kay Corina Sanchez, hindi ko alam kung kailan ginawa yung interview eh. Pero may pasaring si Vico Soto eh. Ito yung sinabi ni Vico Soto. With these interviews again going viral, let's look at it from a different angle. Kasi parang itong interview na to, hindi siya nag-age well talaga eh. Kaya ako nasabi, dahil may linya nga na ganito ano yung parang naging gateway para gumanda ang buhay nyo noong nag-DPWH kami. Parang hindi siya maganda kasi sobrang kaliwat ka ng labas ng issue kasi regarding do sa flood control project na halos mga kumpanya nila nakakuha ng kontrata na bilyon. Kaya itong itong mga ma'am at sir natin na to na Diskaya, si Ma'am Sara, tsaka si anong name na itong ni sir? Yung asawa niya, ang dami ding mga luxury cars din. 'Di ba? So, parang ang nangyayari, hindi ko naman sinasabi diretsahan pero nako-connect the dots natin bilang audience na syempre hindi mo kami masisisi na mag-isip. Kami mga audience na teka, nasangkot ito sa sa anomalya sa flood control project, 'di ba? Then ang dami niyang kotse, 'di ba? Bilang audience hindi mo kami masisisi na ma-connect 'yun eh. Although na, syempre, bigyan naman natin ng benefit of the doubt, baka malay mo, talagang lihitimong pera nila yung pinambili dyan. Pero the way siya magkwento kasi dyan, nung napanood ko kay Julius Babaw, parang ang bababaw ng dahilan niya kung bakit binili niya itong mga luxury cars na to. May Lincoln Navigator siya, may mga GMC, ang napawaw ako dun yung Rolls Royce, pati Bentley eh. Meron siya eh. Talagang hindi basta-basta lang yung makakabili ng mga ganong kotse. Kahit siguro, Hollywood celebrity ka, et baka ng bato, makabili ka ng Rolls Royce eh. Diba? Yan yung mga sasakyan talaga ng royalty eh, meron sila. Tapos ang dahilan, bakit yung binili yan? Kasi nagustuhan ko yung payong. Parang wala lang eh. Parang bumibili lang sila ng candy eh. 'Di ba? Pero kung sila Ramon Ang yan, sila Chavit Singson siguro, kahit paano mag-iisip sila kung ibibili nila ng kahit kayang-kaya nila, mag-iisip sila kung ibibili ng Rolls Royce yung yung pera nila. Anyway, basahin na natin yung sinabi ni Vico Soto, no? Basta pag napanood yun, magngingit-ngit talaga kayo. Sabi dito, bago tanggapin ng mga kilalang journalists ang alok para mag-interview ng kontraktor na pumapasok sa politika, hindi ba nila naisip na, oy teka,
ba't kaya handa to magbigay ng 10 million? May asterisk eh. Handa kaya to magbigay ng 10 million para lang magpa-interview sa akin. I know for a fact that there are many good, honest people in media who were disappointed, if not angered, at practices like this, which undermine the integrity of their profession. Diba? Naapektuhan daw yung integrity ng profession. Kasi, diba, bilang journalist kasi, kahit kailan, kasi yung, mamaya, mag-opinion ako, tapusin muna natin dito. In this case, maybe they didn't do anything technically illegal. But at the very least, it should be considered shameful and violative of the spirit of their code of ethics. Pwede silang magtago sa gray areas. Hindi naman journalism ito, more on lifestyle lang. Kailangan kasi ng sponsor. Pero wag na tayo maglokohan. They rose to national prominence as broadcast journalists. News personalities, puhunan nila ang kanilang reputasyon at kredibilidad. Tama. Diba? Ito sana yung sasabihin ko eh. At sa ganitong kalakaran, ito rin ang reputasyon at kredibilidad na pinahihiram nila sa mga corrupt kapalit ng pera. Let's remember the corruption is systemic. It permeates into every sector of society, not just government, but we can slowly but surely break this cycle if more and more of us consistently do our part, wherever we are and whatever our position may be, one step at a time. Yung asterisk, not an exact figure, pero alam nyo na. Yun ang nakalagay dito, no? Pero, ito yung pakinggan natin yung sagot nila Sir Julius Babaw, no. Sana ba 'yon? Nakita ko yung yung video eh. English nga lang pero tatagalogin ko para sa inyo. Unahin muna natin itong sa TV Patrol. Since ito ay ABS-CBN, medyo ayusin muna natin. Pinatot sa dahan ni Pasig City Mayor Vico Soto ang dalawang batikang mamahayag na nakapanayam ang naging katunggali niya noong nakarang halalan na si Sara Diskaya. Ang sabi ni Soto, may nangyaring paglabag sa Code of Ethics, bagay na sinagot naman ang kampo ni Corina Sanchez Rojas at ni Julius Babaw. Napapatrol, Victoria Tulad. Sa isang Facebook post nitong Huwebes, binalikan ni Pasig City Mayor Vico Soto ang dalawang panayam sa kanyang dating katunggali sa pagkaalkaldeng si Sara Diskaya at kanyang asawa. Ito malinaw ito na hindi politics eh. Kasi kung politics ito, dapat during election ito nagkakasilipan. Pero tapos ng election eh. Tsaka alam ni Vico Soto na malakas siya. Diba? Si Pacifico Curly Diskaya II. Bagaman wala siyang tinukoy na pangalan. Kasama sa post ni Soto ang screenshot ng interviews sa mga Diskaya ng mga batikang mamamahayag na sina Julius Babaw at Corina Sanchez Rojas. Tanong ni Soto, bago tinanggap ang alok para mag-interview ng kontraktor na pumapasok sa politika, hindi ba naisip ng mga kilalang journalist kung bakit handa umano silang bigyan ng 10 milyong piso para lang sa panayam? Sinabi rin ni Soto na hindi eksaktong halaga ang 10 milyon. Kamakailan lang ay inilabas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang top 15 contractors na may pinakamaraming flood control projects. Ikalawa sa listahan ang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation na pagmamayari ni Sara Diskaya. Dagdag ni Soto, maaring walang ginawang ilegal ang mga mamamahayag, pero dapat itong ituring na kahiya-hiya at labag sa Code of Ethics. True, 'di ba? Kasi ito sasabihin ko, kasi kayo, ang image nyo kasi, journalist kayo eh. Ang talaga, ang trabaho ng journalist, mga kilala kayong journalist, hindi kayo vlogger lang na katulad ni, yung nag-i-interview, sino ba yung mga vlogger na gano'n? Nila Tony Gonzaga. Si Tony Gonzaga, di ba, nag-i-interview yan, alam naman natin. Sino pa ba mga nag-i-interview na mga vlogger? Hindi kayo gano'n, hindi gano'n ang level nyo eh. Galing kasi kayo sa sa news at profession nyo talaga ang journalism. So ang ini-expect kasi ng tao sa inyo ay
wala kayong i-endorse. Kasi ito, paid ito eh. Kasi inamin naman yata, baka sabihin dito, inamin naman na nagbayad sila Diskaya para interviewin eh. Hindi yun yung pera, pero napunta naman daw sa network yung pera, hindi naman daw sa kanila. Pero kahit na, kapalit nun ay pera eh. Yung pag-interview sila, para saan yun? Kasi mag-i-election nung time na yun eh. Pwede umanong magtago sa gray area na hindi ito journalism, kundi lifestyle at kailangan ng sponsor. Kahit na. Kasi since kilala kayo na journalist kayo eh, hindi kayo pwedeng tumigil sa pagiging journalist hanggat napapanood kayo sa balita. Ine-expect ng tao sa inyo na napatas kayo. 'Di ba? Hindi, sasabihin nyo naman, hindi, nag-i-interview lang naman sila eh. Pero the fact na ipalabas nyo na parang parang hindi eh. I mean, yung pag-interview sa kanila, parang pinapakita nyo, ganito ka-humble sila, no? Ganyan ka, parang to eh. Parang ginawang material sa election yan eh. Kahit pa sabihin nyo, ang katwiran kasi ni Corina, napanood ko, Corina ba o si Julius Babaw, ginawa daw yung interview na yun, hindi during campaign period. Pero kahit na, may balak tumakbo yan eh. Parang nagpagamit kayo. Yun ang punto kasi dito. Iginiit ng alkalde na nakilala sila bilang broadcast journalists Correct. o news personalities. Kaya dapat puhunan ang kanilang reputasyon at kredibilidad. Correct. 'Di ba? Kasi kung halimbawa, puring-puri, lalo na si Julius Babaw, ay, ganda ng mo, no? Ang ganda ng ganyan-ganyan mo. Pag napanood yung interview ni Julius Babaw, then mapapanood nyo si Julius Babaw na nagbabalita ng balita, ay may nagbo-broadcast ng news. Parang tuloy ang makikita mo, ano ba ito? Namamlastik na naman ba to? Yun kasi ang ang dating eh. At sa ganitong sitwasyon, ang reputasyon at kredibilidad na ito ang pinahihiram umano sa mga corrupt kapalit ng pera. Paalala ni Soto, systemic ang katiwalian at pinapasok nito ang lahat ng sektor ng lipunan, hindi lang Correct. katiwalaan. Diba? Kahit nga sa kahit sa kumpanya, sa private company, may corruption din eh. For example, ganito, no? Ano ba ang nararanasan kong corruption? Ito. Totoo ito, ha? Pag may dinideliver na damage item sa amin, hindi naman namin kasalanan yun eh. Diniliver ng truck yun na sira na, pero kami magbabayad nun. Sa ayaw at sa gusto namin. O diba? Kung gaano kawalang hiyayang mga na yan. Yung totoo yan. Meron pa ako mga kopya yata. Ay, naitapong ko na kasi nabasa ng ulan eh. Marami akong kopya nung pinirmahan ko na isa-salary deduct sa amin. Yung mga nasira. Ngayon, hindi kami papayag. Ay, kami, gagawan kami ng paraan para ma-terminate kami. Totoo yan, hindi ko nasasabihin ko anong kumpanya yon. Pati yung yung mga na-expire, kahit hindi namin kasalanan na produkto, kami magbabayad nun. Corruption yun. Para sa amin. Kahit na hindi namin kasalanan. Siyang magtulungan para labanan ito. Tumanggi munang magbigay ng karagdagang pahayag si Mayor Soto. Sa liham kay Soto na ipinadala sa ABS-CBN News at inilabas sa Rated Corina Facebook page, nanindigan ang mga producer ng shows ni Sanchez Rojas na hindi totoong may ibinayad na 10 milyong piso para sa panayam. Hindi naman sinabing sinabi nga not exact figure eh. Parang lang yon. Anong ibig sabihin doon? Parang nag-throw lang siya ng figure. Parang exaggeration or basta hypothetical na parang nag-throw lang siya. Sinabi naman niya doon, may asterisk naman eh. Not exact figure pero you know what I mean. Ang mga malisyosong pahayag na sinisira ang reputasyon ng kanilang mga palabas o ni Sanchez Rojas ay maituturing umanong cyber libel. Tiniyak ng producers na sumusunod sa mahigpit na... Ito ang ito ang mahirap sa kalagayan ngayon nila Corina Sanchez at Julius Babaw.
Pag siniber libel nyo si Vico Soto, ang daming sympathizer ni Vico Soto eh. Kahit Pinklawan, kahit na pro Duterte, kahit na ano, mga fan ni Vico Soto yan eh. lalo kayong hindi papanigan ng taong bayan yan, babagsak lalo yung ano nyo, pag siniber libel nyo si Vico Soto. Diba? Maybe pwede nating sabihin na hindi, pag siniber libel namin, mapapatunayan na magsisinungaling si Vico Soto. Yes, pwede nga naman. Pero sa tingin mo, sa takbo ng isip ng mga panatiko, 'di ba? Lalo na ang reputasyon ni Vico Soto walang bahid ng dumi. Ay nako. Hindi wise na idemanda niyo si Vico Soto. 'Di ba? Yun ang tingin ko kasi alam mo dito sa Pilipinas, hindi ganoon ka-importante ang legal eh. Ang importante kasi dito sa Pilipinas, marami kang supporter at maraming naniniwala sa iyo eh. 'Di ba? Kaya mahalaga talaga ang reputasyon at kredibilidad talaga. Na kahit pa sabihin mong idemanda ka ng libel o pagka naniwala sa iyo ang Pinoy, hindi ka aanuhan yan, hindi ka bibitawan ng suporta niyan. Yun ang meron si Vico Soto ngayon. 'Di ba? Ay nako. Lalo na yung mga libog na libog kay Vico Soto. Napanuntunan ng mga himpilan ang kanilang content. Paliwanag pa nila, public interest ang basehan sa pagpili ng paksa para sa palabas. Paano yung public interest yung kay Diskaya? Hindi naman, nung time na in-interview nyo si Diskaya, wala namang paki ang tao dyan. 'Di ba? Medyo, paliwanag nyo, baka hindi ko lang nakukuha, pero pag sinabi mong public interest, halimbawa ganito, nag-viral ang Bini. Hindi natin kilala muna ang Bini, Nag-viral ang Bini. Sino ba yung Bini na yan? Sino yan? Tapos saka mo ngayon i-interviewin yung Bini. Yun, public interest yun dahil sumikat yun eh. Or si What Happened Vela. 'Di ba? Kilala niyo si Sir Christopher Diwata. Nung una hindi naman sikat yun eh. Nag-viral yun. Yung What Happened Vela. Dahil nag-viral yun, kilala na siya ng maraming tao, pwede mo na interviewin yun dahil public interest na yun, nakilala na siya eh. Itong Diskaya na to, hindi ko kakilala yan eh. Paano naging public interest yan? 'Di ba? Wala namang may interest malaman ang buhay ng Diskaya na yan. Nagpa-interview sa inyo dahil tatakbo pa lang mayor ng Pasig. Gusto lang talaga magpakilala. Sa kaso ng mag-asawang Diskaya, pinag-uusapan sila. Kaya ang kanilang rags to riches life story. Sino nag-uusap sa Diskaya? Sino nag-uusap diyan? Hindi nga kilala yan eh. Hindi nga nanalo yan eh. Wala nga interest ang tao diyan eh. Nung time na in-interview. Ngayon, na yan? Na sila? Sikat na sila dahil na-expose sila dun sa na kumpanya nila yung kasama dun sa flood control project. Yun, may public interest na sila. Pero nung time na ginawa niyo yung interview na yan, hindi ko kakilala yan eh. Ang nakilala ko dyan, yung kapartido nyo na si Attorney Sia na nagbiro na na pwede siyang sipingan ng mga byuda na nireregla pa. Yun. Katropa nyo yun, si Attorney Sia. Yun nakilaki. Pero kayo, walang pakialam ang tao dyan. Hindi, nung 11 months ago, ba kilala nyo ba yung Diskaya na yan? Nakilala ko na nga lang yan. Election nung kalaban ni Vico Soto na landslide pa ang pagkapanalo ni Vico sablay. Ay kwentong sila ang dapat umanong magbahagi at ineri umano ng walang dagdag o bawas. Sinabi rin sa liham na ginawa ang panayam bago ang campaign period para sa halalan 2020. Kahit na, yun na nga bago ang campaign period So meaning, na yung mga yan, meron na talaga silang balak tumakbo pala nung time na yan. 'Di ba? Kahit pa sabihin mong hindi time ng kampanya ginawa yung interview, the fact na nag-file yan ng certificate of candidacy, alam nyo na dapat ang ibig sabihin nun. Ginagawa naman tayong tanga ng nagsulat niyan, 'di ba?
Kahit pa sabihin man, sinabi niyo, this interview was conducted and aired well before, bago daw ang campaign period. Bago daw ang campaign period. Nag-file na ng kailan ba nagfa-file ng certificate of candidacy? The fact na nag-file na ng certificate of candidacy yan, ano na yan? Alam mo na yung layunin kung ba't nagpa-interview sa inyo. At dito nga sa baka banggitin dito inamin kasi na may bayad yan 25. At kung may kasinungalingan sa sinabi ng mga diskaya, nasa nag-aakusa na umano na tukuyin ito. Hindi sinasabing nagsinungaling yung interview. Ang sinasabi kasi doon, ba't kayo pumayag na magpagamit para sa promotion ng mga yan. Sa pagpapakilala ng mga yan. Bakit kayo nagpagamit? Yun ang tanong. Wala namang sinasabing kasinungalingan dun sa interview May sinabi bang kasinungalingan sa interview? Daw manong sumagot ang mga producer kung mayroong tanong si Soto. Sa kanya namang pahayag sa PEP, pinabulaanan ni Babaw na may 10 milyong pisong ibinigay para sa panayam, na ang layunin lang umano ay ma-inspire ang mga tao sa kwento ng mga diskaya. Nilinaw ni Babaw na ang naturang panayam ay para sa isang lifestyle feature sa kanyang YouTube. Kahit na, yun nga sinabi ni Vico Soto ikukubli nyo sa lifestyle Hindi Ikaw, Julius Babaw, kilala kita na nagbabalita ka. Journalist ka, yun ang pagkakilala. Hindi naman kita nakilala. Di ba, sana kung isa kang yung talk show lang. Di ba? Talk show host. Hindi ka talk show host Journalist ka Kayong dalawang mag-asawa, si Tintin Bersola, di ba? Bata pa lang ako, kilala ko na kayo na nagbabalita Doon sa Bandila pa isang bandila. Doon pa kita napapanood nun Pati sa 5:30. Hindi ko na naabutan yun pero kung masasearch nyo. Kasi mga journalist kayo, huwag nyo ilulusot na, ito yung sinasabi ni Vico Soto na ikukubli nyo sa lifestyle kunyari. Pero journalist kayo. Nasa ethics nyo yun Mamaya may papalabas tayo na magsasalita. Channel, natampok ang mga kwento ng tagumpay. Dagdag niya, walang binanggit ang mga diskaya na papasukin nila ang politika nang mangyari ang panayam. Pero nag-file na Diyos ko naman, Julius Babaw. Diyan sa t-shirt pa lang nito ni Ate Sara. Ginagawa mo naman kaming tanga. Halatang campaign na to Nakalagay nga dyan, Ate Sara. Ba't magsusuot ng ganyan yan? At nung time 11 months ago, kailan ba yung vlog mo dyan? Nag-file na ng certificate of candidacy yan, syempre. Kailangan pa bang sabihin na hindi tatakbo? Tama Julius Babaw, Sara Diskaya. Kailan binroad kasi to? 11 months ago. Anong date ito Diyos ko to si Julius Babaw. Halata na lang yung mga tao Tingnan natin Ito ay pinablish noong September 17, 2024. Kailan ang filing ng certificate of candidacy? Actually, kahit hindi pa nagfa-file ng certificate of candidacy, the fact na hindi naman yan kilala, di ba? Pero tingnan natin, date, filing certificate of candidacy 2024. October. October ang October 1, 2024 ang filing ng certificate of candidacy. Oo. So, pinablish ito, hindi nga naman pasok. Pero Diyos ko naman,
hindi ka pa ba na nagsuot ng ganyan yan, Ate Sara at Kuya Curly? Tsaka ano yan eh. Alam mo na sa sarili mo, mararamdaman mo na yan eh. 'Di ba? Tapos ito September 17, a month before filing certificate of pag-file ng certificate of candidacy. Saka mo tapos ipapalusot nyo, dahil public interest. Paano naging interesado ang publiko dyan sa mag-asawang yan? Bullshit. Ay, nako. Asa na ba yung, nawala na yung aking pinapanood na, At hindi pa umano lumalabas ang mga issue tungkol sa kanilang mga proyekto sa pamahalaan. Wala pa rin pahayag ang mga diskaya sa issue. May paalala naman si University of the Philippines Journalism Professor Danilo Araw sa tungkulin ng mga mamamahayag. We should distinguish between advertisements, paid advertisements, and segments. You cannot say that 1 minute I am a personality who can, let's say, endorse certain products. I can be a product endorser 1 minute and the next minute I will be a journalist. Dagdag Araw, kredibilidad ang dapat basihan sa pagpili ng isang source. Victoria Tulad, ABS-CBN News. Diba? Tama itong professor. Ngayon, establish natin, nagkabayaran ba ng nung time na yan? Ito, pakinggan natin. English nga lang to eh. Now, broadcasters Corina Sanchez Rojas and Julius Babao denying Pasig City Mayor Vico Soto's claim they were paid by couple Sara and Curly Discaya in exchange for an interview. The Pasig Mayor earlier called out the TV personalities for featuring the Discayas, whom he described as contractors entering politics. He alleged that the couple was willing to pay 10 million pesos just to be interviewed. In a statement, the producers of Rated Corina and Corina Interviews clarified the interview took place before the campaign period. They admitted there are payments for certain businesses, diba? May bayad pala, inadmit nila. Including the Discayas and other personalities, but said those payments go directly to their network. Kahit na, kasi yung bayad naman daw, inapunta naman daw sa network. O, mas lalong pinahamak nyo pa yung yung network nyo, ABS-CBN, or kung ano pa man, TV5, si Julius Babaw. Diba? So, nagpapabayad pala talaga yung mga yan. Hindi pwede. Diba? Yung sinabi ngayon ko lang naiintindihan yung sinabi ni Vico Soto na yung statement niya kasi dito. Sabi ni Vico, "Uy, teka, ba't kaya to handa magbigay ng 10 million para lang magpa-interview sa akin? Ito kasi parang fictional lang ito eh. Parang, pero dapat nagbigay kasi ng ng maling pakahulugan ito eh. Sana na lang nilagay na lang ni Vico Soto, oy, ba't kaya handa itong magbigay ng pera para lang magpa-interview sa akin? 'Di ba? Bakit handa ito magbigay ng pera? Pero nilalagay lang dito na handa magbigay ng malaking halaga. Ini-emphasize lang dito para lang magpa-interview sa akin. Tama nga naman yun. Bakit magbabayad dito para lang ako interviewin? Hindi ba naiisip ng mga journalist yun? Ibig sabihin, ay pera-pera lang talaga. Kung ganito. Diba? Meron siya ditong pahabol. Hindi naman sa gusto kong gumawa ng bagong kaaway, pero tingin ko kailangan din mapag-usapan ito eh. Nagkataon malakas ako nung halalan, pero kung sa iba ginawa ito, baka wala na. Anyway, kayo na pong bahala sa akin. Totoo. Nagkataon na malakas talaga siya nun. Paano kung sa iba nga naman yan, Actually, matagal ko ng yan eh. Matagal ko na naririnig yan talaga. Kasi meron akong kakilala na nagtatrabaho sa isang tauhan siya ng isang kilalang kilalang yung bumabatikos sa
sa TV o sa radyo, may bayad din pala daw talaga yung mga yan. 'Di ba? May bayad pala daw talaga yung mga yan. Siya nga yung kumukuha ng ng envelope eh. Pati yung mga yung mga journalist na pag sa sa anong tawag dito, sa press conference, may mga sobre daw yung mga yan eh. 'Di ba? Ano yan? Culture na akala nyo mga hero-hero yung mga ibang journalist. Ibayad yan. Hindi lang yung source ang nagsabi sa akin noon. Kakilala ko yun eh. Siya yung parang messenger dun eh. Now, hindi ko kinikwento yun. Kinuwento din yun nung manager ni Sir Ed. Same ang kwento. Natotoo talaga. Kaya yung pa-hero-hero niyan sa TV, naku, maniwala kayo. Ang pinaka-highest paid daw dyan, si, excuse me po. Ngayon wala na eh. 'Di ba? Yun daw ang pinaka talaga. Anyway, well, ganun talaga eh. 'Di ba? Culture na sa Pilipinas eh. Anyway, yan lang pag-uusapan natin mga kababayan ko. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.